Hmm. Pagiging pugante, eh, ano iisipin ng mamamayang Pilipino? Bakit mo tataguan? Bakit mo hindi haharapin yung kaso mo? O guilty ka. 'Di ba, Hani Hashimoto, harapin niya ang kaso niya. Sa ano sabi ni Marijo? Sabi ni Marijo, ang bilis naman nawala agad yun. Sagot ni Topacio, magsitago na sila basta bayad ako. Ngayon, ano naman po ang sabi ng Department of Justice, mga kababayan, mga boss? Dito kay Tebes. Department of Justice, ito daw ho. Ayan, ang laki naman. Dating DOJ, Department of Justice, naghahandang ibiyahe. Dating Congressman Tebes, inaresto sa East Timor. Inaresto ng mga otoridad si dating Negros Oriental Arnolfo Tebes sa kanyang bahay sa Dili, Timor. Ang laki ng bahay, no? Gusto niyo ba, meron pa ba ditong hindi nakakakita? Tingin ko napanood niyo ng lahat eh. No? Yung pag-aresto mismo kay Tebes 10 minuto na kinakaladkad siya palabas ng bahay niya. I am making this video to inform everyone that my father, si Excel yan, yung anak niya, no? Asan ba dito yung sa yung sa DOJ? We reiterate that the Philippines has been prepared to bring Mr. Tebes home to face the charges against him since the time our request for his extradition was first granted. Dalawa lang ho ang pamimilian, mga bossing. It's either deportation dahil wala nga siyang sapat na dokumento para manatili doon, or pinagbigyan ang DOJ doon sa kahilingan na i-extradite si Tebes po, mga kababayan. Ano kaya tingin nyo? Same eroplano ang gagamitin? Parehas kayang eroplano ang gagamitin doon kay Tebes? No? Yung eroplanong ginamit kay dating Pangulong Duterte sa paghatid doon sa The Hague. Yung eroplano na kinaiinisan ni Bato de la Rosa. Di ba? Si Bato galit na galit doon sa eroplanong nagdala kay dating Pangulong Duterte. Galit sila kasi nga baka yun yung maghatid din sa kanya. Di ba? Tebes, kupal ng anak mo, kupal ang kinidnap ka daw. Hindi, parehas nga daw. Sabi, parehas po nang nangyari kay dating Pangulong Duterte ang ginawa sa akin tatay. Sabi ni John Capacete, eto totoo. Tebes, sisihin mo ang Asian Summit, nagkaharap tuloy yung dalawang presidente. Uwi ka tuloy. Di ba? Sabi ni Neng Gigi, kapag the same ng eroplano, mag-iinit na naman ang ulo ni Sara at ni Bato. Sila Maharlika nga, nagagalit na ngayon eh. Illegal daw ho ang pag-aresto. Reklamo nyo yan. Doon sa Timor-Leste. Sila ang umaresto kay Tebes. Di ba? Sila ang umaresto kay Tebes. Sabihin nyo sa kanila na illegal yan. While we welcome the recent pronouncement from Timor-Leste indicating a renewed position that Mr. Tebes should not remain in their territory, we await their action. Whether he would simply be deported for being undocumented. Meron akong nakita. Saan ba nakita? Sa US. Hindi ko alam kung anong nasyon, pero itim. Hindi naman sa hindi naman po sa pagiging racist. Pero itim ho, mga kababayan. May 2 pulis kasama. Tapos, yung itim, isinakay lang nila sa eroplano. Tapos umalis na din yung 2 pulis, hindi sumama. Siguro doon, alam naman nila na hindi banta. Kumbaga talagang yung itim, talagang nag-overstay lang sa Estados Unidos. At hinayaan nila na yung mata, na yung mata nila ay sigurado nasasakay yung itim. Ito kung kay Tebes, kung regular na deportation lang, parang nakakatakot. Di ba? Parang kailangan talaga
eh mayroong pribado o maging mag-isa lang siya doon sa susundo, 'no? Parang nakakatakot, eh, malay mo kung anong gawin ni Tevez habang kasabay sa regular na eroplano, 'di ba? Tingin ko ano 'yan, tingin ko ire-request din ng Pilipinas na susunduin na lang ho namin, 'no? Para mas sigurado na lalapag sa Pilipinas. Franklin Panugaling, deport na 'yang si Tevez. Oh, para harapin ang kanyang kaso, justice delayed. And justice delayed is justice denied. Ano pa dito? Ayan, wala na, okay na. Bakit kasi kailangan pa nilang umeskapo? Hindi na lang harapin. Siguro kung hinarap nila 'to, mga bossing, at talagang napapatunayan nila, baka ho mga kababayan, baka ho patapos na nga siya, eh. Oh. Pero kasi kapagka ganito ang ginagawa natin, tatago tayo, pupunta sa ibang lugar, bali ang mangyayari lang ho dun, mga kababayan, tumatagal lang po na nareresolba yung problema mo. 'Di ba? May kaso ka pa din. May kaso ka pa din. 'Pag hinarap mo, napatunayan mo na ikaw ay hindi guilty, laya ka. Wala kang kung anong-anong iniisip. Eh, yung mga ganito ho, masakit sa ulo. 'Di ba? Nasa ibang bansa ka nga, eh, paano bigla kang napaisip, naku, paano kaya biglang mangyari? O, nangyari na ho yung ganyan. O, 'di ba? Tumagal lang ho. Tumagal lang yung stress sa utak. Kaya tayo ho, mga kababayan, 'pag may problema, harapin agad natin. Yung lagi natin po sinasabi dito sa ating channel, 1+1 = 2. Kung anong problema, yun ang solusyonan. Ayan, kung anong tanong, yun ang sagutin. Huwag po kayong gagaya sa mga DDS. Yung mga DDS kasi, ewan ko kung ano, tanungin mo ng 1+1 yan, ang isasagot sa iyo multiplication, lalayo. Kaya ang nangyayari ho, ganyan, tumatagal lang ang problema at nadadagdagan. Tingnan niyo yung kay Inday Sara Duterte. Tinatanong, confidential funds. Oh, nabwisit, nagalit, hindi na kontrol ang sarili. Nagmura. PI ka, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos. May kinausap na ako. Patayin kayo pag may nangyari sa akin. No joke, no joke. Nadagdagan lang ho yung problema. Di po ba? Oh, kayo, sigaw kayo ng sigaw kay Roque.